Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So pag-usapan natin mga kababayan, eto na. Sabi ko na babalikan at babalikan dito si Stella Kimbo tungkol dun sa announcement niya noong isang araw about budget cut ng kanilang idol na si Minette Pusit na si Sara Duterte. No? Yung mga didishit, nag-ano na sila ng ad hominem. Tinitira na nila si Representative Stella Kimbo. Kasi ang laki ng binawas 1.2 billion pesos doon sa 2.037 proposed budget niya. No? Meron po tayong mga quote cards dito at meron ding sinabi yung mga kakampi niya sa Senado. Kaya nga sabi natin sa thumbnail natin, Sara Duterte, meron protector sa Senado? O kasi babagsak yan sa Senado. Mamay malalaman nyo yung sasabihin nila. At meron pong isang mambabatas ng Maynila na pinakcheck ang inyong idol na si Minette Pusit. No? Biruin nyo si Joel Chua, 3rd District. Eto rin itong isang congressman na ito, 2nd District naman siya. May sinabi po siya kay si Minette Pusit. Okay? At si SP Escudero din, may sinabi diyan tungkol sa budget cut ng kanyang idol na Pusit. Okay? Madami nating quote card dito, Elora. Yan lang po, 3 article, pero dami nating quote card. Okay, so bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at yung mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. No? Maraming salamat po sa inyo. At doon din sa mga anti-Marcos, yung mga nagkukunwari lang ng mga anti-Marcos na nang aasar sa atin, okay lang po yan. Pasok lang kayo. No? Unlimited po yung pag-hide sa inyo sa YouTube. Biruin nyo mga kababayan. O teka muna, shout out lahat sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa, no? Pero maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtulong at happy birthday kay Ate Beth M. O ano yan? Post-birthday celebration, Ate Beth M. At kay advance happy birthday kay Ate Ines Galsote. Okay, sa lahat na nagbe-birthday ng September, mabuhay po kayo and may God gives the desire of your heart. Okay? So tuloy natin yung sinasabi ko sa mga pag-hide, no, ng mga lamok. Ika nga ni Mamita Start Talk, my darling. Sinicheck ko po yan sa community ko. Ang dami nyo na mga kababayan, lagpas 300 na kayo. Sabi ko, ano bang maximum nito? Wala palang limit, kaya unlimited. Pasok lang kayo. Ganda nga nung dislike button Oo. Alam mo yung analytics ko ng dislike? No? Nagbibigay kayo ng engagement sa akin. Kaya siguro ayaw nyo nang pumunta, no? Ayaw nang manood kasi ayaw nyo bigyan ng views. Maski na wala kayo doon, patuloy po rin akong mang-aasar sa inyo. Patuloy pa rin akong manglalait sa inyo kasi mga bubot tanga kayong mga didishit, mga kibolok, followers, and koji. Kayong mga bumabati ko sa admin na tama pa naman ang ginagawa ng Pangulong Marcos, batikos kayo ng batikas. Tingnan nyo nga yung dilawan, nananahimik, Nagmamasid na lang sila sa 2025, Ganyang kanya panahon lang yan. Weather lang yan. Di ba, Mami B? Tingnan nyo si Mami B. Weather here, weather there, weather anywhere. Di ba, John Relobit? Kamusta naman ang mga Jimemis natin dyan? Wala pa bang magkikwit sa Jimemis, brada? Shout out kay Miyu at kay Kai. Oy Kai, lumutang ka naman dyan. Mamaya meron ka ng mga kaliskis dyan, Di ba? Dito na po tayo mga kababayan. Tulad po ng sinabi ko sa inyo sa previous vlog natin, nung nilabas ni Stella Kimbo yun, nagpa-press con pa siya, umabot siya ng 26 minutes. Sabi ko, after nito, babatikusin to. Alam nyo kung ano mga post ngayon ng mga DDCet web, Facebook pages, yung mga grupo. Nakasubaybay tayo dyan Kailangan natin silang i-Trojan horse, di ba, Elora?
Eto po, tingnan nyo to ha, quote cards to, nakita ko mga picture. Gastadora, simpleng teacher. Oh. Ano yan? Yung kabaliktaran. Pang-aasar kay Stella Kimbo. Mabibili lang yan sa Quiapo eh. Ba't mo pa ipasiship? Diyan lang sa bangketa yun, sa mga Muslim. Oo, nakabili na akong ganyan. Oo. Yung mga chipipay na pangirigalo ko sa mga nililigawan, di ba, Sam? Oo, edi na yan. Oo, yung kasyo-kasyo. Oo, noon. Yung mga Timex. Isang ganun mo lang sa tubig, wala na. Napasukan na. Oh, pero kay Stella Kimbo, Rolex. Ayan, Rolex daw, nagkakahalaga ng 2.7 million pesos. Sa palagay ninyo, walang ganyan ng mga Duterte. Sa palagay ninyo, wala silang ganyan sa closet nila. Baka ang closet nga niyan eh. Daig pa yung mga Hollywood super A-listers eh. Meron pa yan yung mga watch winder. Oo. Meron ako niyan dati eh. Yung 10, isang slot siya. 10 watch ang pwede mong iikot doon. Eh napansin ko, tumataas ang bayarin ko sa kuryente. Puno naman yun ng relo. Oo. Ano nyo pa kay Hattori? Pinakita ko kay Hattori yung laman ng closet ko. Oo. Wala kayong makitang condom doon. Di ako nagko-condom. Ayoko nun. Para tayong doon. Binalot na chorizo. Di ba, Hattori? Iminenta ko yung 10 watch winder ko. Oo. Yun nga, yung isa kong relo. Ito. Hoy. Kayo nga mga DD shit. Ha? Ano naman pakialam nyo kung naka-Rolex si Madam? Ano ba negosyo nila, Madam? Ano trabaho niya? Ako sanay na ako dyan. Kahit ano paggawin ninyo dyan. Paninira lang yan eh. Mudslingin lang yan eh. Gusto nyo protektahan si Gastadora? O mapak-check kayo mamaya ah. Tandaan nyo, 2.7 million yan pesos. Okay. Kung afford niya. So what? Kung kinuha niya sa maling pamamaraan, so what? Time will tell. Karma is a bitch. Karma goes around, di ba? So dare to compare? Naniniwala kayong pulubi? Abogada yan. Abogado asawa niyan. Naging presidente ang tatay niyan. Ang tagal niya naging mayor sa Davao. Sa palagay niyo, namumuhay lang ng ganyan yan. DFU kayo. Eto pa, Yan. Chanel, Goyard, Dior, Hermes. So what? If she can afford it, she can afford it. That's her lifestyle. Iba ang lifestyle nitong babaeng si Pusit kaysa sa lifestyle ni Stella Kimbo. May misis ko, meron ganyan eh. Di ba, Banat Boy? Tanong nyo si Hattori. Pinakita ko ang mga closet. May sariling closet, misis ko. May sarili akong closet. Ang wala lang dyan, misis ko, Hermes. Mahal po yan. Representative Stella. Baka naman may extra kang Hermes dyan. Baka bigay sa akin, i-give ko sa asawa ko. Ha? Nyo nga to kay Representative Stella Kimbo. Representative Stella Kimbo, binababoy ka ng mga DD shit. Hindi sa pinoprotektahan kita, hindi sa pinagtatanggol kita. Ang ipinupunto ko dito, so what? If she can afford it, she can afford it. Ba't kayo naiinggit? Ang gusto ng idol nyo, simpleng buhay. Di simpleng buhay. Pakialam ko. Ganto gumastos ng pera. Itong babaeng ito, si Stella Kimbo. I don't care kung sa anong pamamaraan niya. Sabi ko nga sa inyo, karma is a bitch. Kung kinuha sa masama, karma is a bitch. It goes around. Kung ayaw gumastos ni Tamil Mil, simpleng buhay, that's what she chose. Do you have to compare? Iba po ang lifestyle nila eh. Iba ang ginusto nila. So bakit nyo pakikialaman? Dahil wala kayong maibato, no? Ito ang gagamitin nyo. Ganon. Ha? Magkano yung... Mahal ang Chanel. Mahal yan. Nalulula nga ako dyan. Mas mahal pa ito kaysa sa LB. Mas mahal pa yan kaysa sa Prada. Dior, mahal yan. Mas lalo na Hermes. Diba? Ang ako meron, herpes. Ay, mali. Mahal din yun. Hospital abuitin mo to. Mahal ang gamot. Di ba? Di ba, Hattori? Ito pa. Panlaban nila. Patek Philippe. 4.5 million daw. So what? Kwentahin nyo. 4.5 million.
Base dito sa pinakita nila ha, plus 2.7 million. That's 7.2 million pesos. Plus the cost of the Hermes, the cost of Dior, the cost of Guyard, the cost of Chanel. Sabihin na natin that cost about 20 million. Okay? Ang tanong, tinanong nyo ba saan galing yung pinambili niya dyan? Meron ba siyang kaso ng pangkukurap? May kaso ba siya ng maling paggamit ng pera ng pondo ng bayan? I-search ninyo kung meron. Di sana kung meron na, inilabas nyo na. Hindi na kayo maglalabas ng ganito. O, Representative Stella Kimbo, convicted by Grab. Wala eh. Ano ni-research nyo? Iyan. Paano nyo ito nakita? Siyempre, nagpa-picture siya, pinost niya. Pinost nila, open book. Hindi itinago. Hindi itinago. Diba, mga kababayan? Pero yung amo ninyo, nagtatago. Ano ang sabi dyan ni ano? Ano ba sabi dito ni Teka lang, hanapin ko lang, mga kababayan. Tingnan nyo, ang dami pala dito Teka, hanapin natin yung sinabi ni Luistro sa kanya. Na gusto niyang pigilan, gusto niyang pigilan yung COA na wag ilabas yung report nila. Hindi ko makita, mga kababayan, pero I just give you the summary of that. Gusto niyang pigilan. Nagbigay siya ng letter sa COA. Nagpadala siya ng letter requesting not to Sinabi mismo ni Luistro na tinatry niyang pigilan ang COA na wag ilabas yung report na yon. Kaso inilabas na kasi COA has been subpoenaed. Nasubpoena po sila. Anong gagawin ng COA? Should I listen to you? You're just a BP? Or should I listen to the power of subpoena? I rather go with the subpoena. Ayoko naman magkanda loko-loko ako. Diba? Hindi naman siguro siya gago. Okay? Now, eto tignan ninyo, mga kababayan. Unahin na lang muna natin tong si Luistro para matigil na itong si Congressman. Ang dami nito mga kababayan. Tignan nyo Dito muna tayo sa babang-baba para hindi tayo mapunyeta. Baka magbago na naman ang mood ko dito. Ayan September 2, Impact Leadership on the Department of Education failure to deliver almost 9 billion worth of laptops and other e-learning equipments in 2023 under ganto-ganto. Nasaan? Bakit ang na-disburse lang ay 2 billion? Nasaan yan? 11 billion ang pondo nyo. Nasaan ang 9 billion? Sabi ni Luistro. Okay? 9 billion na, kakulangan ninyo. Yung kay Stella Kimbo, 20 million, I'm giving you that one. Okay? Pero hindi nyo pa alam kung talagang ninakaw niya yon. Kung galing sa nakaw, I don't believe so. Kasi wala naman siyang kaso Wala naman niya ako nabalitaan na kaso ng i-correct nyo na lang ako kung meron siyang kaso ng mga graft and corruption pag nanakaw, si Stella Kimbo. Hindi sa dinedependhan ko si Stella Kimbo. Ang inaano ko dito, wala kayong makitang ibang issue kay Representative Stella Kimbo kasi binoljak kayo. Gagamitan nyo ng ganyan. Public nyo nakuha yun. Diba? Hindi naman niya itinago. Itong amo nyo, nang susupil. May tinatago kaya hindi maka-attend dun sa budget hearing niya. Kaya siya binawasan. Eto pa September 10. Sige, magnamnamin nyo ang kagaguhan ng amo ninyong mga kupal. Eto, nakakagalit kayo Kala nyo hindi kayo mapapack-check dito. Kaya asar na asar kayo, report na report kayo ng channel ko. Ayan, unlocking documents, inventory lapses in OBP Welfare Program. Palpak sa DepEd, palpak sa mismong opisina na hinahawakan niya, OBP. Lacking documents, walang dokumento. Paano na? Magkano? This is almost 65 million which were not properly liquidated within the COA. To the second concern, the lapses in inventory management. This is the same observation that we have in budget of the Department of Education. Mismanagement, misappropriation. Diba? Wala siyang alam. Nakita nyo to? Pagkain, yung mga nabulok. 65 million, yan na lang Tambalustay. Akala nyo concern, simpleng tao, pero she doesn't know how to manage. She doesn't know how to govern. Tapos ang titirahin nyo, yung public life,
yung public kitang-kita naman, hindi naman tinago eh. Ang punto natin dito, what the F you care kung ang lifestyle ni Stella Kimbo ay ganon? Kung may kakayahan naman sila, usisain nyo muna kung yung ginagawa niya, nakuha niya yon dahil sa nakaw. Di ba? Ako, hindi ko po alam ang history ni Stella Kimbo sa kanong pamilya niya, pero hindi sa dinebite-pesahan ko siya. Hindi tama yung inyong pagkukumpara. Madslingin lang kayo. Public naman yun. Nakuha nyo lang kung saan yan eh. Di ba? Hindi naman niya tinago eh. Kung may Patek Philippe siya, di may Patek Philippe siya. May Rolex siya, ano pa? Yung mga Oduger na ganyan, mamahaling, Omega. Ang dami kaya niya napupuntahan ko dito. Pero ako hanggang mata na lang po ako, representative. Di ba? Baka naman meron kang Hermes dyan. Si Tamilmil. Di ba? Nagtatago eh. Yung mga ganyang pa-showy-showy niya, naku, niwala kayo dyan. Di ako niwala dyan. Billion nga eh. Billion ang ano niya, no? Billion ang ano niya. Kinuha nila. Ayan pa, kagaguhan ng inyong amo, 8.7, nakala nyo, ganyan-ganyan lang siya. Pumunta nga ng Germany. Magkano gastos niya doon? Pamasahe pa lang papuntang Germany. Saan siya titira doon? Di ba? Yung panggastos nila, how many days sila doon? Akala nyo naman, napakasimple ng buhay niya. Huwag kayo maniwala dyan. Ito pa, ang kagaguhan niya, Yung mga tauhan niya sa DepEd, unaware of how they liquidated 112 million. Saan napunta? Ito pa. Sabi ng COA, meron silang 246 million na nakalagay sa unauthorized bank accounts. Mga gagawang DD shit at mga kibulok Kojik. Unauthorized bank accounts. Ilan yon? Mahigit sa 20. 246 million. Saan nila nilagay? Divide mo yung 20 sa 246 million. Tagi ilang million yung venting accounts. Gago pala kayo eh. Hindi sa dinedepensahan ko si Stella Kimbo. Ang ayaw ko lang makikita, you are comparing this other person to, magkaiba naman po yan. Diba? Lifestyle mo yan eh. Yan ang pinili mo eh. May pera ka naman, ba't di mo gamitin? Dadalin mo sa langit o sa impyerno yung pera mo? Diba? Ganon mag-enjoy si Stella Kimbo. Showy siya. Kayong boss nyo, hindi showy. So what? Diba? Pakialam ko. Di ko naman kayo pinakikialaman. Pakialaman nyo na ako kung ninakaw kong pera ng bayan. Hindi. Wala akong makita eh. Na-issue ni Stella Kimbo eh. Maski na i-research natin. Sabihin na natin, Stella Kimbo. Pasensya na madam kasi alam mo naman, Grab. Tingnan natin kung merong kaso. Grab cases. Wala naman wala akong makita. Who is Stella Kimbo? The stance depend of Saradores. Wala. Walang sinabi ditong pinagalitan siya ng Sandigang Bayan, ombudsman wala po eh. Si mismong Stella Kimbo ang pinag-uusapan natin dito Wala. So you have to dare to compare kung meron siyang Rolex, meron siyang Patek Philippe, whatever brand of watches, luxury handbags, clothing. So what? Kung kaya nilang bumili, so what? Ngayon, imbestigahan nyo kung meron siyang ginawang kabalbalan sa gobyerno. Doon tayo magkakatalo. Kung meron siyang ginawang kabalbalan, ninakaw niya yung pera para pambilin ng ganyang lifestyle, and then, we have to call her out. Pero comparing her to this Tamilmil, yung ganyan, yan? Come on. Ang tignan nyo yung performance ng amo nyo. Ayan pa Tanga lang eh. Ito yung ipangsasagot nyo sa mga issue sa kanya sa DepEd at OBP, yung lifestyle ng buhay ni Stella Kimbo dahil siya ang nagsalita. Sabi ako, tama ako talaga eh. Sara Ira DepEd quiz on laptops. Magkano? 9.17 billion. Wala nga siyang lifestyle, pero nilustay niya ang pera ng taong bayan. Billion. Mga gago. Ayan yung kanina, yung 65 million. Bulok, inaamag na rupriban, palpak na feeding program. Ano pa? Satellite offices, magkanong nilalako niya? 4.4 million kada isang OBP niya, 10 yan. Diba? Sige nga. Ano pa? 92 million para sa consultants, 200 million para sa supplies, 48 million para sa renta. Diba? Bagsakan ko kayo ng mga ebidensya. Tingnan ninyo,
Ayan pa, oh. Anong sabi niya? Sinungaling. There was no misuse of any funds. Sabi niya, there was no misuse of any funds. Look at that. The COA issued a notice of disallowance of 73.287 million pesos of the 125 CIF niya. Yan yung breakdown nung 73 million. Tapos sasabihin niya, no misuse. Eh may disallowance ka? Oh, eto pa, ang kayabangan niya noon, oh. If you give me 100 million, I will solve all the problems of basic education in 6 years. May karugtong yan, napanood ko eh. DepEd got 676.1 billion in 2023 budget. Hindi pa kasama dyan yung 2024. Yung 2024, she have 700 plus billion pesos budget. O, ano nangyari? Nag-quit. Tingnan nyo yung utilization niya. Oh. Ilan? 2023 budget yan. Paano ka nabigyan ng budget ng 2024 if this is the only amount of money you have utilized for the 2023 budget? Di ba maling-mali yan? Dapat naubos mo muna yung pera mo from the previous year bago ka manghingi ng panibagong pera for the incoming year, fiscal year. Eh hindi. Ano mangyayari doon sa natirang pera? Balik mo. Kasi yung programa mo sa new fiscal year, malamang pareho lang dun sa previous year. O dinagdagan mo lang, sobra-sobra pondo mo. Kaya pala, marami naghihirap. Kasi ikaw ang number 1 budget eh. Di ba, DepEd? O, tapos ang ipang titira nyo, yung lifestyle ng buhay ni Stella Kimbo, yung passion niya. Eh kung gusto niya mag-passion eh, so what? What the fuck I care? Di ba? Eh ako nga dyan, no? Meron akong Swiss made watch. Gusto niyo magkaroon ng Swiss made watch? Sabi ko kay Elora. Yung mura lang, pero Swiss made. Oo. I don't care about the movement. Kung gusto niyo pag-aralan ng movement ng mga Swiss made, magbasa kayo. Huwag niyo na akong tanongin kasi ako may alam. Ayoko na ikwento. Ha? Gusto niyo ng murang Swiss made watch? Yung nagkakahalaga ng 5,000 pesos to 10,000 na pinakamalaki. Less than $200. Alam niyo kung ano? Swatch. Yung Swatch. Yung sikat na sikat nung bata tayo, yung mga dikulay yan. Pero battery operated. Pero nakasulat sa likod niyan, Swiss made. Oh, Swiss made eh. Diba? Gusto nyo mamahaling relo? Swiss made. Ako, gustong-gusto ko Swiss made. Ha? Kasi talagang yung precision. Diba? Oh. Gustong-gusto ko lang na relo talaga. Yung aking pinaka-golden na relo. Omega. Dive Master. Diba, Elora? Naikwento ko kay Elora. Nung walang inflation, 6,000 yan. After inflation, naging 9,000. Sabi ko, no way. Wala akong pambili niyan. Oh. Diba? Kung ako gusto ko rin ng ganong lifestyle, I can buy it. Pwede ko namang hulugan yan eh. 5 years to pay, parang kotse lang. Oh. Eh kung si Stella Kimbo may kaya sa buhay. Wala naman ako, sinearch ko, wala naman ako nakitang pagmamalabis niya sa pera ng kaban ng bayan. Diba? Even though kakamping siya. Oh. Eh sabi ng Pangulo ko, wala nang kulay-kulay. O di si Mama Lenlen, sama na natin. O, peace po na tayo mga dilawan at kakamping. Subscribe nyo na to. Sa kayo sa kong channel. Tingnan nyo, ha? Kinakawawa yung inyong, isang kakampi dyan. Kakampi nyo yan, si Stella Kimboy. Ang di ko lang makayanan mga kababayan, is, wala namang issue. Nakukuha niyo yung punto ko? Ang issue lang nila is magastos. Ano insinuation nyo? Ninakaw niya yung pera, pambili ng mga ganon? Eh, magpalabas kayo ng dokumento. Wala nga ako nakitang article eh. Na Sandigang Bayan, investigating ganito. May graft and corruption kay Stella Kimbo. Wala po ako nabasa eh. Ginugol ko lang ngayon lang. Wala. O tapos kayo, mga DDC, dahil na butt hurt kayo, ginawa nyo ng gano'n, ang babaw nyo. Oo. Ang babaw nyo, yung naratiba nyo, ginamit na natin sa dilaw yan eh. Alam ko yung galaw nyo eh. Oo, dati tayo magkakasama nun eh. Nung kaaway natin si Mama Lenlen eh. Di ba kaaway natin sila Trillanes, yung mga dilawan? Oo. Eh ngayon wala eh. Tinablan yung presidente namin eh. Di ba? Oh, eh yung mga dilaw ngayon, inoobserban lang nila si Pangulo. So far, maganda naman.
talagang namimigay ng pera. Sabi nga nung isang, si Representative Luistro, ang maganda lang sa pamunuan ni Pangulong Marcos, talagang lumalabas ang pera. Lumalabas ang pera, hindi binubulsa ng mga politiko ninyo. Yun na lang nangyari sa Gapan, Nueva Ecija, kahapon. Yung ginawa niya sa mga farmers, pinatawad niya ang pagkakautang at interest ng mga magsasaka. Binigay pa yung mga lupang sinasaka. Kahapon sa Gapan, Nueva Ecija, sabi niya, habang kayo ay nag-aantay ng ani ng inyong mga sinasaka, bibigyan namin kayo ng 30 piso o 30,000 piso for the next 6 months ba yun, hanggang makuha nyo yung ani ninyo. At yung halaga ng ani ninyo, sa iyon nyo na yan. It's about time. Dapat ang mga farmers ang yumaman. Di ba? Di ang ganda niyan, tuwang-tuwa yung mga farmers, sisipagin sila niyan, ha? Biruin nyo, 10,000 sa isang buwan. 3 months. Tapos mag-ani kayo. Kung simple lang din na mamamuhay yung mga, malamang, simple mamuhay yung mga yun. Pagkakasyahin na nila yung 10,000. Di ba? Matatalo ka lang sa mga bills. Electric bills, ganun. Di ba? Ngayon, anong sabi dyan ni Anong sabi ni Stella Kimbo? Babati ko siya eh. Manila Bulletin. Kimbo on proposed 63% budget cut on OBP. Trabaho lang po. Sa'yo, Stella Kimbo, trabaho lang. Pero sa kabilang kampo ng mga makikitid ang utak ng mga didisyet, ng mga tauhan ni Tamilmil na pusit, hindi po trabaho yun. Personal attack sa kanya yun. Political attack yun. Ina-atake ako, kaya tulungan nyo ako. Gawa kayo ng mga ganito. Ayan. Anong sabi ni Stella Kimbo? Well, sa amin, trabaho lang po ang ginawa namin. At the end of the day, ang most important thing to us will be the information needed to reflect on the budget. Yun lang talaga. So, to the extent, yung absent niya, hindi naman shed light on many issues sa aking palagay ang naka-affect. Yung kakulangan ng information, yung naka-affect sa talaga. Siyempre, wala nga siya eh. Paano kayo makakuha ng sapat na informasyon? So, ano magagawa niya? Tama naman ang ginawa ng House. Bakit nyo tinitira si Kimbo? Sinisingle out nyo si Kimbo kasi siya po ang nag-expose sa inyo ng mga gonggong. Ngayon, anong sabi naman dyan ni Escudero? Hulihin natin yung tatlo mamaya. Yung dalawa doon, bugok. Yung isa, okay lang. Anong sabi ni Escudero? Si Escudero defends nonchalant Sara Duterte from OBP budget cut. She really cares about her projects. Kung she really cares about her project, ano nangyari doon sa Magnegosyo Day? 150 million pesos. Ano nangyari? Bakit 0.04% lang? 600 million pa lang ang nailalabas niya. Nanghihingi na siya ng panibagong budget. 23 and 24, hindi pa nauubos. Then you will give her another one? Di ba? Tapos yung kanyang satellite offices, hindi nga po binawasan yung budget niya sa 400 na bodyguards eh. Dapat binawasan pati yun eh. Di ba? Tingnan nyo may kakampi sila. Alam nyo na. Pero tama ba hindi papayag? Boycott dapat yung mga senador na yan eh. Di ba? Naku, Diyos ko. Isa pa tong SP na ito. Hindi dapat ito nandyan. Di ba? Alam na eh. Kakampi eh. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito. Itong tatlo dito, pero yung isa dito, okay lang, no? Hindi siya yung pair siya pair. Unahin natin si Bato. Alam niyo naman si Bato, nasaan ang loyalty niyan? K9 yan eh. Karamihan sa amin ay for the preservation, tandaan niyo preservation of the time-honored tradition. Yung pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President and OBP na hindi na pinahihirapan. Talon tayo kay Joel Villanueva. She's the Vice President. I mean, the Office of the Vice President, you slash it by more than half. Kasi, yang si Joel Villanueva, alam nyo rin yan, maka-Duterte yan. Nakakita po tayo ng larawan na siya po ay maka-Duterte. Diba? Nakita ko po yun eh. May nag-post po sa FB yata eh. Hindi ko nakalimutan ko lang kung sino ba to? Si For the Force Couple. Where are you, For the Force Couple? Hanapin lang natin si For the Force Couple. Mag-alala, kaibigan po natin yan si For the Force Couple. Ito, yan po. For the Force Couple.
Yung pinost niya, oh. Yan, I cannot speak for the entire Senate. I can speak only for myself. I don't think I will agree with the slash. Oh, tingnan nyo na. Yun na. Bias na. Ha? I don't think I will agree. Oh, pagdating sa BICAM, isa yan. I have so much respect for OBP. Marami rin ginagawa ang OBP. Alam ko rin in the past na ganun ang perspective ng tao sa OBP. Oh, tingnan nyo. Jaran. Oh, ito gagamitan natin sila ng naratiba nila. Itong mga maisog. Itong sila Topacio. Ha? At saka si Jukebox Queen. Oh, ano ka? Kung husgahan ka namin sa picture, oh, ayan ha. Ginagamit ko lang po yung ginagawa nila sa aming Pangulo, sa aming Speaker at kay FL. Oh, what does she tell you? Diba? Kuha nyo yung idea? Yan. Kaya nga sabi ko, may mga kakamping senador. Si Tamil Mil. Oh, balik tayo sa impact leadership, mga kababayan. Ha? Yung huli doon, si Grace po. Persia. Ha? Sa akin we will approve or modify the budget based on the merits of the proposals of each office, not on who sits as its head. That's fair. Hindi ba dahil kung sino nakaupo doon, hindi dahil sa time-honored tradition, hindi dahil sa dami ng kanyang ginagawa. The merits. Ano yung merits? O ano yung proyekto mo dyan? O itong proyekto na to, bakit pareho lang dun sa DSWD? Ito, pareho lang sa DOH. Ito, pareho lang sa DOTR. O ito, anong effectivity nito? Ano ang utilization mo dito? Bakit ulit nang hihingi ng pera? Ay, meron ka pa dun. Kung gusto mo, ibalik mo muna. O bawasan natin, isupplement na lang natin yon. Di ba ganun? O halimbawa, nanghihingi ka ng 60 million dito, meron ka pang 40 million doon. I'll just gonna give you 20 million. Is that okay? Ganun lang. Kasi hindi mo naubos Why should I give you more if you cannot even 100% utilize the budget for that particular line item on your proposal? Ano ako, gago? Di ba? O yan, ganyan. Ako, at least yung sinabi ni Po, may sense. Pero si Bato, because of time-honored tradition, the hell with that. Kaya dyan nagkakaroon ng korupsyon. Kaya dyan siya namumblema. Because of time-honored tradition, hindi niya na-i-depend, pero meron pa palang mga bagay-bagay doon sa previous years ng budget niya na hindi niya pa nagagastos. Nung na-audit, ang daming pera. Pinababalik nga Pinababalik yung 246 unauthorized bank deposits sa mga unauthorized bank accounts. Ipinababalik ang 12.3 billion pesos na hindi niya na nagamit sa kanyang feeding programs. Meron pang ilang bilyong piso para sa mga yung information technology. Ang dami niyang pera sa DepEd. Baka ang dami niya ring pera sa OBP. And why should have to give you more? Di ba ba to? Because of time-honored tradition? The hell with that. You have to change that one. Kaya nga sabi ni Grace po, it is the one who sits on its head. Di ba? Ganun yun. Hindi dahil sa time-honored tradition. Huwag niyo i-compare sa OP. Ang OP nagpadala ng representante. They are ready to defend that budget. Hindi tulad ni Tamil Mil na wala siyang pinadala because of what? Entitlement. Matigas ang pagmumukha niya. Oh, di ba? Tama, mali ako. Correct me. Kaya itong dalawa dito, saka yung malamang yan, magkakatalo sila dyan. Kailangan panindigan nila Ko at Kimbo. Maski na mag-stalemate sila, anong mangyari pag mag-impasse sila? Impasse, stalemate sa budget? Di shutdown yung gobyerno. Dito nga, umaabot yan ng last minute Oo. Yung fiscal year, October yan. Mag-aaway-aaway yan. Yung mga sa Senate, saka sa Congress nila. Oo, hindi sila magka-agree. Dapat i-defund nyo na yung immigration na yan. Dapat i-defund nyo ito, yung mga ganyan. Yung mga Republicans, diehard na yan, conservative. Yung Democrat, mga liberals. Di ba? Hindi sila magka-agree. Ngayon, pag hindi nagka-agree yan, lahat ng government services shut down. Oo, walang pondo yan. Ubus Wala, ubus. Kasi yan, sabi nga ni Hattori, ang bawat department ng ahensya dito, bago ka maaprubahan ng bagong mong budget,
Show it to them that you have 100 utilization of your previous budget year. Kailangan zero out ang kaban ng departamento mo para mapaglagyan ulit. Zero out mo, gastusin mo with proper documentation sa legal na pamamaraan. O ngayon, pag nag-impasse, stalemate, hindi magka-agree, magsha-shutdown ng gobyerno. Walang services federally. Post office, wala. Walang magpapasahod. Bakit naman ako magtatrabaho ng labor in love? Ha? Mga Pilipino lang yan. Yung gumaganon. Labor of love. Maski na walang sahod, okay lang. Para at least pag dumating, may promotion. Ay, ang bait-bait ng mga Pilipino. Nagtatrabaho maski na walang bayad. Sige, next time, bigyan na kita ng honorarium, ha? Pag tayo nagkaroon ng pondo. Ganon eh. Lahat ng federal services, mawawala yan. Kawawa ang mga veterano. Oo. Kawawa sila. Kaya nagkakaroon yan. Nagkakaroon na yan ng yung usapan. Sa Pilipinas, pag hindi magka-agree yan sa BICAM, shutdown. Pero si OBP, hindi masya-shutdown kasi dami pondo eh. Di ba? Ma-shutdown na ang gobyerno sa atin, ang Duterte at si Kibuloy hindi magugutom. Ha? Bakit? Tibagin nyo yung nila, kapilya nila. Di ba mga ginto yun nandun? Yung pera nandun sa Kojik. Oo. Nandun na sa Kojik. Palagay nyo, bakit yung Kojik hindi binabaha, pero yung Davao City bahang-baha? Bawal malunod yung pera nila doon. Di ba? Sige nga, kayo nga. Ngayon, itong si Duterte, sabi ko sa inyo, binira siya dyan ng isang congressman from 2nd District ng Manila. Sabi dyan sa Manila Bulletin, Valeriano Blas BP Duterte Anyo. She believes in her own lies. Ayan, mga didishit, mga Kibulok at Kojik. Yung idol nyo, yung gusto nyong iupo, ay naniniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Ano siya? Baliw. Parang si Kibulok na nagdeklarang son of God daw. Matapang na sinabi yan ni Congressman Rolando Valenciano. Valeriano. Sorry po, Congressman, ha. Anong sabi niya dito? A master deceiver who believes her own lies. Master deceiver ka pala, Tamilmin. That's Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano's unsavory description of Vice President Sara Duterte following her latest tirades of the House of Representatives when it comes to the budget process. My own takeaway, the Vice President is now on the defensive because our criticism are opening the eyes of the people to the reality that the Vice President is a master deceiver who believes her own lies. Let her believe her own lies, but she is no longer fooling the people. Correct. That is why she is on the defensive now. Her tantrums during the last OBP hearing was a disaster. That is the truth. She did the damage all by herself. Yan. Kaya ngayon kanta, all by myself. I wanna be, hindi don't wanna be. I wanna be all by myself kasi ganun siya. Di ba? Kita nyo? She believes on her own lies. She is the master deceiver. Sino yun? Sino lolo niya? Si Satanas. Kasi ang tatay niya, prime minister ni Satanas. Ano siya? Apo. Yun lang po. Nagsabihan talaga siya. Hindi natakot yan. Pangalawa na yan kay Valeriano, ha? Hindi siya natatakot na talagang birahin niya si Tamilmil. Ang gusto pa nga ni Valeriano, siya rin yun, yung Valeriano. Basagin ninyo ang Davao Mafia. Sabi niya po yan. Na-delete ko lang yung na-delete ko ba? Yung aking sabi niya, buwagin nyo ang Davao Mafia. Kasi yung mafia na yan ay ang pinalakas si Kibuloy. Kaya naging powerful si Kibuloy dahil sa mafia na yan. Ayan, di ba? Na-delete ko lang po mga kababayan eh, no? Pero totoo po 'yun, si Valeriano rin nagsabi niyan, siya ang nagre-request. Tibagin ninyo. Kung pwede si Tory na lang gumiba ng Davao Mafia.
Hindi ko nakita, nandito lang eh, nakasave siya eh. No? Kung di ko makita, i-search. Ayan, ito. O, ayan o. Tingnan ninyo, Manila Bulletin. Uproot. Bunutin ninyo, tanggalin ninyo. Davao Mafia that allowed Quiboloy to flourish, says Manila Solon. O, ha? Yan ang sabi niya. An alleged Davao Mafia allowed for the likes of fugitive Pastor Apollo Quiboloy to have his way in the city. Biruin nyo, sabi nga ni Miss Arlene Stone, nung pinapakita yung lungga, nung mga vlogger ni Quiboloy, nahuli silang nag-forward nung siguro kay Miss Arlene Stone. Baka gusto makakuha ng 10 million reward. Mga gahaman sa pera, no? Nandun yung, dati daw PBBM siya, yung may loyalista yung kanyang o ngayon, pambansang kupal siya. Nakita doon, sabi ni Miss Arlene Stone, bakit nandyan yung pang build mga equipment? Nandun sa Kojic. Ha? Sino nagsabi niyan? Uproot? Si Representative Rolando Valeriano. Siya rin yung bumira kay Sara. Siya rin yung nagsabing si Sara ay naniniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Siya ang master deceiver. Those underground facilities could not have been built without the acts of commission and omission of government offices, private entities, and individuals. Malala po dyan sa Davao City. Malala ang mga nandyan kasi kontrolado ng mga Duterte at Quiboloy na mga mafia. Ayan. Diba? Tingnan niyo pati sabi niyo, there should be a thorough inventory of guns, ammunitions, explosives, and dangerous chemicals in the possession of individuals in Davao City. Any and all illegal pogo operations and fake BPOs in Davao City must be raided and dismantled. Kasi nga, pinaghaharian ng mga Duterte. Ano kayo? Talagang call out na kayo, maimbestigahan kayo. Pati nga si Digong, di ba? Ikinanta na siya. Siya ang mastermind sa pagtegi sa 3 Chinese drug lords na ginawang dinuguan. Di ba sa Quadcom lumitaw yan? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.